Third person's POV. Kinabukasan, sakay ng private helicopter si Elara kasama ang kanyang mommy at daddy at ibang mga tauhan para pumunta sa gubat. Don't worry anak, naniniwala akong ligtas ang iyong inay at itay. Pagpapakalma ni Rebecca sa kanyang anak. Sana nga po, mommy, dahil hindi ko po kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanila. Sisisihin ko po ang aking sarili kapag nangyari yun. Maluhaluhang saad ni Elara. Don't say that, anak ko. Pagdasal na lang natin na nasa mabuting kalagayan ng iyong inay at itay. Malaki ang utang na loob namin sa kanila dahil sa pagpapalaki nila sa iyo bilang mabuting anak. Wika naman ng kanyang daddy. Salamat po, mommy at daddy. Pinapakalma niyo ako. Maglalanding na po tayo, chairman. Wika ng piloto. Malayo ba sa kubo ang lalandingan natin? Malapit lang po. Maglalakad lang tayo ng ilang kilometro papunta sa bahay na nasa gitna ng kagubatan. Sagot ng piloto. Ilang sandali lang lumapag na sila sa landing area. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang maluha ni Elara dahil biglang bumalik sa kanyang isip ang mga alaala sa loob ng kagubatan. Masaya siya, ngunit di niya maiwasang matakot dahil sa naranasan niyang mga pasakit mula sa ama sa loob ng kagubatan na ito. Mahal na mahal siya ng kanyang inay at itay, ngunit napakalupit ng mga ito sa kanya. Yan ang katotohanan dahil kapag nagkakamali si Elara, bukod sa mga hampas ng sinturon sa kanyang katawan, ay isinasako at binibitin din siya ng patiwarik. Mas lalong hinigpitan ni Rebecca ang pagkakahawak sa anak dahil umiyak na ito. Pati si Rebecca at Chairman Ramon naluluha na rin dahil sa tuwing iniisip nila na sa kakohiyan lamang na to umikot ang mundo ng kanilang anak sa loob ng 2 dekada nasasaktan sila. Patawad anak kung nawalay ka sa amin at dito ka lumaki sa kakohiyan. Wala po kayong kasalanan, mommy. Nakikita niyo po ba yung puno ng nara? Tanong ni Elara habang tumutulo ang luha sa kabilang ng pagbitaw ng mga ngiti. Ang puno ng nara na yan, ang tanging naming tagpuan ni Bebang. Punong-puno ng tawanan at kulitan ng puno na yan, mommy at daddy. Si Bebang lang po ang nag-iisa kong kaibigan na hindi ako iniwan kahit isa akong taong gubat. Tumatakas siya sa kanilang bahay para lang madalaw ako linggo-linggo. Nakangiting pagkakasabi ni Elara. Mabuti ang Panginoon dahil binigyan ka ng isang bebang na napakapilya at bait. Opo, malapit na po tayo. Dagdag pa ng dalaga na halo ang emosyong nararamdaman. Makikita niya na ang kanyang inay at itay. Hindi siya masasaktan ng mga to sa galit dahil sa kanyang paglayas dahil kasama niya na ang tunay ng mga magulang. Nang makita na nila ang bahay kubo, mas lalong humigpit ang hawak ni Elara sa ama at ina. Nandito na po tayo, ani Elara, habang si Rebecca at Don Ramon hindi maiwasan na maging emosyonal na makitang maliit na kubo kung saan lumaki ang kanilang anak. Nagtataka si Elara kung bakit nakasarado ang pinto ng kubo at tila walang tao. Kaya kumaripa siya ng takbo para makumpirma kung nasa loob nga ng kanilang kubo ang kanyang inay at itay. Anak, dahan-dahan sa pagtakbo. Nag-aalalang saad ni Rebecca, ngunit nang mabuksan ni Elara ang kubo, wala doong tao at nagkalat ang mga gamit. Inay, itay, nasan po kayo? Sigaw ni Elara habang umiiyak. Mahigpit na niyakap ni mag-asawa si Elara. Tahan na anak, hindi kaya lumipat na sila ng tahanan? Opinyon ni Rebecca. Ano namang rason nila para gawin yon? Natitiyak kong hinihintay nila ang pagbabalik ni Elara? Wika naman ni Chairman Ramon. Tama po kayo, Daddy. Sinabi ko sa liham na babalik ako sa kanila oras na mahanap ko na po kayo ni Mommy. Hagulhol ni Elara. May 2 basyo ng bala dito. Wika na isang tauhan, kaya biglang nagimbal ang mag-aama. May dugo po dito, Chairman? Sigaw na isa pang tauhan. Saan po? Dugo po ba yan ng tao o ng hayop? Garalgal na tanong ni Elara. Maaaring kahapon lamang ang dugo na to. Ang basyo ng mga bala ang maaaring rason kung bakit nasugatan ng biktima. Dugo po ito ng tao. Wika na isang tauhan ni Chairman. Mommy, Daddy, paano kung kinainay at itay po ang mga dugong yan? Please gumawa kayo ng paraan para mahanap sila.
Umiiyak na pakiusap ni Elara. Sundan niyo kung hanggang sa dugo, utos ni Chairman. Pinaupo na muna ni Rebecca ang anak habang hinihintay ang pagbabalik ng mga tauhan. Hinalungkat ni Chairman ang mga gamit para makakuha ng impormasyon tungkol sa mag-asawa. Nineta Raygon at Doming Raygon? Tanong ni Chairman habang hawak-hawak ang isang papel. Raygon po ang apelido nila Inay at Itay? Namumugto ang mga matang tanong ni Elara. Ganoon na nga anak. Wika ni Chairman Ramon na sobrang lalim ng iniisip dahil pamilyar sa kanya ang pangalan at apelido ng Inay at Itay ni Elara. Kailangan na natin bumalik dahil mapanganib ang lugar na to, ani Chairman Ramon. Hindi na po namin masundan ang dugo, Chairman. Sa isang puno po na hinto ang pag-agos ng dugo, maaaring di nakatakas sa mga biktima dahil may kumuha na sa kanila. Wika ng tauhan. Babalik na tayo ng Monson, ani Chairman, kaya walang nagawa si Elara kundi sumunod na lamang sa ama kahit ayaw niyang umalis na gubat na hindi kasama ang mga magulang. Hindi kaya totoo na si Inay ang nakita ko kagabi, Mommy? Tanong ni Elara sa ina habang nasa himpapawid na sila. Hindi natin yun natitiyak, anak. Sa ngayon, kumikilos ng daddy mo para magkaroon ng sagot ang ating mga katanungan. Sino kaya ang taong nasa likod ng lahat ng to? Ano ang ginawa ng pamilya natin sa kanila para gawin ang mga to? Maluhaluhang saad ni Rebecca. Huwag kang mag-alala dahil may kakausapin ako mamaya. Wika ng Chairman sa asawa. Ang halos kalahating oras, nakalanding na sila sa rooftop ng kanilang mansyon. Pagbaba pa lamang ni Elara, agad siyang sinalubong ni Bebang, dala-dala ang kapirasong papel. Walang pakialam si Bebang, kahit mahangin dahil sa umikot pa ang rotor blade ng helicopter. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, best friend. Kamusta ang lakad nyo? Nandun bang iyong inay at itay? Malakas sa tanong ni Bebang dahil sa ingay. Nang makapasok na sila ng kwarto, nandulumong napaupo si Elara sa kama. Wala si inay at itay sa aming kubo. May nangyari sa kanila dahil may mga dugo doon at 2 basyo ng bala. Sana maayos ang lagay ng iyong inay at itay. Ipagdasal na lang natin, best friend. Kamusta ang pinag-uutos ko sa iyo kanina? Seryosong tanong ni Elara. Galing akong ospital, best friend. Tulad ng utos mo, binayaran ko ng 100,000 ng doktor na sinasabi mo na binayaran din ni Ravenna. Ito daw ang totoong resulta ng araw na sinamahan mo siyang magpa-check up. Ani Bebang sabay abot ng papel kay Elara. Sinasabi ko na nga ba, hindi buntis ang impaktang yon. Galit na wika ni Elara. Sinungaling siya, best friend. Ang dapat sa kanya, alisan ng kintil. Ginawa niyang pagsisinungaling para masira kay ni Nikolay at matuloy ang kasal. Ginagamit niya kuno ang magiging anak nila ni Papi Nikolay. Very bad talaga si Ravenna, kaya wag na wag siya magpapakita sa akin dahil kakalbuhin ko talaga siya. Galit na biwa ni Bebang na may aksyon pa kung paano niya aalisin ang kuntil at kakalbuhin si Ravenna. Isa pa, nagpapatira siya sa nobyo ng kaibigan niya. Yak, nakakadiri siya. Mahilig masyado. Pesteng yawa. Kala ng buong Pilipinas, napakatino ng kapatid mo, pero saksakan para ng kate at kung kani-kanina nagpapakamot. Kumukulo ang dugo ko sa kanya, best friend, para ako maha-high blood. May losartan ka ba dyan? O kahit anong maintenance para bumaba ang dugo ko? Parang machine gun ang bunganga na wika ni Bebang habang nakahawak sa batok dahil sa galit. Kaga ka, best friend. Wala akong losartan dito, ingi-ingi kasi ng bunganga mo eh. Kumalma ka muna dahil ako nang bahala sa kapatid ko. Ani Elara na akmang aalis na sana, ngunit pinigilan ni Bebang. Magpahinga ka na muna, best friend. Hindi makakabuti sa'yo kung susugod ka ng basta-basta doon. Kailangan mo ng lakas para sa mga susunod na araw. Isa pa, kailangan ninyong mag-usap ni Nikolay dahil kailangan mo siya ngayon. Anong ibig mong sabihin, best friend? Magpa-check up ka na bukas din dahil malakas ang kutob ka na ano, best friend? Nabuntis ka. Prangkang saad ni Bebang na ikinagulantang ni Elara. Nanginginig ang kamay ni Elara at sunod-sunod na tumulo ang mga luha habang hawak-hawak ang isang papel na naglalaman ng resulta kung buntis nga ba siya o hindi. Nang makita niya ang positibong resulta, napaluha siya na mas matindi. Halo-halo ang emosyon na bumalot sa kanya. Masaya siya dahil sa wakas, magkakaroon na sila ng anak ni Nikolay. Ngunit natatakot siya sa responsibilidad dahil 21 pa lamang ang kanyang edad.
Isa pa, natatakot siyang sabihin sa mga magulang dahil baka hindi magustuhan ang pagdadalang tao niya. Buntis ako, best friend. Nakangiti, ngunit lumuluhan niyang sabi sa kaibigan na sinamahan siyang magpa-check up sa ospital. Talaga? Magiging ninang na ako? Sabi na nga ba buntis ka? Bulalas ni Bebang sabay yakap na sobrang higpit kay Lara. Natatakot ako, best friend. Ano na lamang iisipin ni ng mommy at daddy sa pagdadalang tao ko sa labas ng kasal? Makasalanan na ba ako, best friend? Ayokong husgahan ng mga tao, ngunit gagawin kong lahat para lang mabuhay ang anak ko. Isa pa, paano ko sasabihin kay Nikolai na nagbunga ang aming pagtatalik? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Natitiyak ko magiging masaya sina Chairman Ramon at Madam Rebecca dahil magkakaapo na sila. Sabihin mo na rin kay Nikolai na buntis ka dahil karapatan niya yon bilang ama ng dinadala mo. Seryosong sabi ni Bebang. Pwede ko bang ilihim kay Nikolai ang dinadala ko? Paano mo naman malilihim yan, best friend? Lumulobo ang tiyan kapag buntis. Isa pa hindi maniniwala si Nikolai na hindi niya yan anak. Ilang beses ba namang pinutukan? Magsasalita pa sana si Elara, ngunit lumapit ng babaeng doktor na magiging niyang OB-GYN. Congratulations, Mrs. Salcedo. You are 3 weeks pregnant. Teka, bakit di mo kasama yung asawa para sa napakagandang balita na to? Masayang sabi ng doktora. Wala po. Susurpresahin po namin, Dok. Sa panahon ngayon, uso na po yon. Surprise! Gagayahin po namin yung mga trending sa Facebook, Reels at TikTok. Yan po ang rason kung ba't di namin kasama ang asawa ng best friend ko, Ani Bebang. Wow, ganun ba? Sana mapanood ko ang gagawin niyong pagsurpresa. Anyway, kailangan kumain ka ng masusustansyang pagkain. Huwag mo na mag-isip ng kung ano-anong bagay dahil masera ng iyong pagbubuntis. May bibigay ako mga vitamins na kailangan mong inumin, ha? Magiging mommy ka na, kaya alagaan ang kalusugan para maging healthy din si baby, okay? Opo, doktora. Salamat po. Welcome. Sa sunod na pagpapacheck up nyo dito, sana kasama mo ng iyong asawa. Natitiyak ko ang gwapo ang asawa mo dahil napakaganda mong babae. Sige po, doktora. Isasama po namin sa susunod. Singit ni Bebang. Nang binabagtas na nila ang daan pabalik ng penthouse, ay sinabihan ni Elara ang kanyang driver na iliko ang daan papunta ng kumpanya. Desisyon inalmahan ni Bebang. Kailangan mo magpahinga, best friend. Kailangan ko magtrabaho dahil kakabigay lang ni Daddy ng posisyon ko bilang vice-presidente ng kumpanya. Madami pa akong hindi alam, best friend. Kailangan kong matuto dahil malaki ang responsibilidad na binigay ni Daddy sa akin. Gusto kong patunayan kay Ravenna na kaya ko din gawin ang mga bagay na ginagawa niya. Isa pa, gusto ko siyang makausap. Ngunit hindi ka pwedeng mapagod ng sobra. Higit sa lahat, hindi ka pwedeng makipagsabunutan kay Ravenna ngayon dahil buntis ka. Namang problemang saad ni Bebang kapag huminga na malalim at ngumiti kay Lara. O siya, ako nang bahala sa'yo dahil kapag nangyari nga yun, ako makakalaban ng bruha mong kapatid. Salamat, best friend. Ang lakas ko talaga sa'yo. Nang makarating sila ng kumpanya, agad tinungo ni Lara ang opisina ng kapatid. Ayaw silang papasukin ng sekretary dahil may kausap pa daw si Ravenna sa loob. Maghihintay kami dito. Matalim ang mga titig na wika ni Bebang sa sekretary ni Ravenna. Bumalik na lang po kayo bukas dahil matagal pa po silang mag-uusap. Wika sa kanila. Best friend, malakas ka bang sumipa? Sipahin mong pinto. Bulong na utos ni Elara sa kaibigan. Oo naman, best friend. Lakas loob na wika ni Bebang, sabay sipa ng pagkalakas-lakas sa pinto, kaya nabukas yon dahilan para mapatingin sa kanila ang mga taong nasa loob ng opisina ni Ravenna. Pumasok si Elara ng taas noo. Nakakross ang mga braso ngunit umukit sa kanyang mukha ang pag-uusisa nang mapansin ang dalawang lalaking kausap ni Ravenna. Malalaki ang mga katawan, mukhang seryosong kanilang pinag-uusapan. Nandito ka na naman ba para makipag-away? Wika ni Ravenna na sinenyasan ng dalawang lalaki para paalisin. Mga lalaki mo? Tanong ni Elara kaya galit tong tumayo at lumapit sa dalaga. Iisa lang ang lalaki sa buhay ko. Walang iba kundi si Nikolai. Hindi mo na kami maluloko. Alam na namin ang mga galawan mo. Pagak ang tawang saad ni Elara. Wala kang alam sa akin. Tell me, anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Nandito ako para sabihin sa'yo na itigil mo ng kasinungalingan at kaibahan mo dahil bistado ka na. Hindi ako sinungaling kagaya mo na nagsasanta-santahan pero ang totoo, demonyo naman.
Sinungaling ka. Hindi ka buntis. Isa ka ring makate na kung sino-sinong lalaking ginagamit. Matigas na saad ni Elara, kaya lalong umukit sa mukha ni Ravenna ang galit. Wala kang karapatan na pagsalitan ako ng ganyan. Buntis ako at si Nicolay lang ang lalaki sa buhay ko. Paninindigan ni Ravenna, ngunit gumisi lamang si Elara sabay pakita ng papel kung saan makikita ang totoong resulta ng pregnancy blood test ni Ravenna. Hindi ka buntis. Malinaw na malinaw sa resulta na hindi ka buntis. Akala mo ba hindi namin malalaman na binayaran mo ang doktor? Buntis ako, paninindigan ni Ravenna. Sinungaling! Isang sampal sanang bibitawan ni Ravenna kay Elara, ngunit naharang to ng dalaga, sabay pakita ng video nito. Ikaw ito at ang nobyo ni Christy, hindi ba? Nagpatira ka sa kasintahan ng kaibigan mo. Nakakadiri ka, Ravenna. Ngayon mo sabihin sa akin na si Nicolay lang ang lalaki sa buhay mo. Sa bunganga mo na mismo nang galing, maraming lalaking gumagamit sa iyo sa loob ng isang linggo. Nakakadiri ka? Galit na wika ni Elara, samantalang si Ravenna hindi makapaniwala sa nakita. Kaya kinuha mula kay Elara ang cellphone, sabay delete ng video. Hindi ako yan? Sigaw ni Ravenna, sabay bato ng cellphone Elara kaya nabasag iyon. Huling-huli ka na nga sa akto, pero nagagawa pa pong magsinungaling. Huwag ka nang magsinungaling dahil ako mismong kumuha ng video kung saan sarap na sarap kang nagpapatira sa likod ng manson. Singit ni Bebang. Tapos, sasabihin niyo ang lahat ng to kay Nicolay? Namumula ang mga matang saad ni Ravenna dahil nawawala na to sa tamang pag-iisip nang biglang pumasok si Christy sabay bitaw na napakalakas sa sampal kay Ravenna. Hayop ka? Malandi ka? Tinuring kitang kaibigan tapos ito lang gagawin mo sa akin? Nandilisik ang mga matang saad ni Christy kay Ravenna na dumaan lang ng opisina para bisitahin ng kaibigan. Ngunit tiyempong narinig ni Christy ang pagtatalo ng magkapatid. Don't listen to them. Hindi ko yun magagawa. Pakiusap ni Ravenna sa kaibigan, ngunit binigay ni Bebang ang cellphone niya kay Christy para ipakita ang buong video. Halos manlumo si Christy kahit umpisa pa lang ng video kung saan ginagawa na ng nobyo na paligayahin si Ravenna. Sunod-sunod ng umagos ang luha ni Christy sa galit, kaya't isang sampal ang binitawan pa ng dalaga kay Ravenna. Nakakasuka ka. Boyfriend ko si Mark pero nagpatira ka pala sa kanya? Sigaw sa galit ni Christy, sabay sa bunot kay Ravenna. Aray! Bitiwan mo ko? Dapat lang sa iyan dahil ang landi-landi mo. Nanlilisik sa galit na wika ni Christy. Samantalang sa Elara at Bebang, dumistansya ng unti habang nagpang-abot ang dalawa. Puti nga sa kanya, bukod sa sinungaling ang kati-kati pa ng kifi. Bulong ni Bebang. Bitawan mo ko kung ayaw mong mawalan ng karir. Pagbabanta ni Ravenna. Tinatakot mo ko, ha? Matapos sa mga pabor na ginawa ko para sa'yo, lahat ginawa ko para sa kabaliwan mo. Ganito ang isusukli mo? Ilang beses niyong ginawa at saan? Madaming beses at kahit saan, basta makapasok, okay na? Nasagot ko ng tanong mo? Nandilited ang mga ugat sa leeg na tanong ni Ravenna habang sinasabunutan ni Christy. Hor! Pok-pok! Makati! Sige, magkampihan kayo ng kapatid kong tanga. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Ani Ravenna sabay sabunot din ang pagkalakas-lakas kay Christy. Umalis na tayo, best friend. Baka madamay ka pa sa rambunan ng dalawang yan. Wika ni Bebang, sabay hila kay Elara palabas ng opisina ni Ravenna. Nang makapasok na sila ng opisina ni Elara, pinainom siya ng tubig ni Bebang. Kailangan huwag kang magpa-apekto sa kanila. Buntis ka, Elara, kaya kailangan mong umiwas sa stress. Alam ko, Bebang, ngunit iniisip ko paano ko sasabihin kay na mommy at daddy na buntis ako, lalo na kay Nicolay. Napaangat sila ng tingin nang marinig ang katok mula sa pinto. Binuksan niyo ni Bebang at mukha ni Nicolay ang niluwa. Nicolay? Mahinang pagsambit ni Elara sa pangalan ng binata. Agad namang tinago ni Elara ang papel na magpapatunay na siya ay buntis nang bumungad ang mukha ni Nicolay matapos pagbuksan ni Bebang. Lumabas ng opisina si Bebang para mabigyan ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap. Elara! Wika ni Nicolay, sabay yakap sa dalaga na sobrang higpit dahil na-miss at nag-aalala siya kay Elara matapos sa mga nangyari. Bakit ka naririto? Kunot noong tanong na Elara nang makakalas na ito sa pagkakayakap. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Ano bang dapat kong gawin para maibalik ang dating tayo, Elara?
Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako ang ama ng dinadala ni Psst! Alam ko. Pagpigil na Elara sa sasabihin ng binata kung saan nilagay ang isang daliri sa nakakahalinang labi nito. Nang mga oras na yon, malagkit silang napatitig sa isa't isa. Ang mga titig nagpapahiwatig ng bagay na gusto nilang gawin para maipadama ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi na nila napigilan pang ipakita kung gaano sila nangulila sa isa't isa, kaya maalab at mapusok silang nagpalitan ng mga halik. Hinawakan pa ni Nikolay ang batok ni Elara para mas lalo niyang maangkin ang mga labi ng dalaga. Kinuha ng binata ang remote ng window blinds para isarado yon dahil makikita sa labas sa maaari nilang gawin. Kinarga ni Nikolay si Elara para maiupo sa lamesa kung saan kinabig niya lahat ng mga dokumento na nandoon para makabuelo silang dalawa. Halos mapugto na ang kanilang hininga dahil sa mainit nilang palitan ng mga halik. I love you, bulong ni Nikolay nang kumalas ang kanilang mga labi. Sandaling napatitig sa isa't isa, kasunod ang pagbitaw ng mas mainit at mas mapusok ng mga halik. Naglalakbay na ang mga kamay ni Nikolay at Elara para hubaran ng isa't isa. Hindi na sila nagpigil pa at sabay nilang narating ang nais nilang marating. Pagkatapos silang magbihis, biglang bumukas ang pinto, nilawanan ang mukha ng daddy ni Elara. Daddy? Agad na wika ni Elara, sabay yakap sa ama, ngunit kitang-kita sa mukha ni Chairman Ramon ang pagdududa kung ano ang nangyayari sa loob dahil magulo ang buhok ng kanyang anak at pinagpapawisan ng dalawa. Tito, kamusta po? Wika ni Nikolay. Ngunit lumapit ang chairman sa kanya sabay titig ng matalim. May nangyayari na ba sa inyo ng anak ko? Hindi namin nakasama ng halos 2 dekada sa Elara, kaya wag mong paglaruan ng aming anak. Kailangan mo siyang pakasalan kung nakuha mo ng pagkabirhen niya. Wika ni Chairman Ramon na sobrang kinabigla ng dalawa. Nakaramdam ng hiya at takot si Elara sapagkat buntis na siya at si Nikolay ang ama ng kanyang dinadala. Pakakasalan ko po ang anak ninyo, Tiyo. Mahal na mahal ko po siya. Ibig sabihin inaamin mo na may nangyayari na nga sa pagitan ninyong dalawa? Oh, wala po, Daddy. Sabat ni Elara sa usapan dahil natatakot siyang husgan siya ng ama bilang malandi dahil sa edad na 21 binigay niya agad ang pagkabirhen kay Nikolay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, anak? Pagkumpirma pa ni Daddy. Opo, Daddy. Pagsisinungaling ni Elara. Kung ganon, kailangan nyo na munang maikasal bago gawin ang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Anit Chairman Ramon, kaya nagkatingin ng dalawa. Bago umalis ang chairman, tinapik pa sa balikat si Nikolay sabay bulong ng, alagaan mong anak ko dahil prinsesa namin yan. Pabagsak na napaupo si Elara sa sofa dahil problemado siya sa kanyang sitwasyon. Paano niya sasabihin sa mga magulang na buntis siya? Paano niya rin sasabihin kay Nikolay na sa maraming beses nilang pagtatalik ay may nabuo na? Pwede ba na doon ka muna sa penthouse ko? Pakiusap ni Nikolay. Napaangat ng mukha sa Elara sabay tango. Samantala, wala sa tamang pag-iisip na pinuntahan ni Ravenna ang penthouse ni Cairo. Pinagbuksan to ni Cairo dahil gustong mag-eskandalo sa harap ng kanyang pinto. Anong kailangan mo? Kunot noong tanong ng binata. Ikaw, kailangan kita, Cairo? Nangaakit ang boses at mga titig na wika ni Ravenna. Are you out of your mind? Make love to me, Cairo. Utos ni Ravenna sabay hubad ng damit sa harap ng binata. Kaya tumaas baba ang tatagukan ni Cairo habang nakatitig sa hubad ng katawan ni Ravenna. Nababaliw ka na ba? Pumunta ka rito para dyan? Just do it, Cairo. Tigang na tigang na ako. Gusto kitang malasahan? Bulong ni Ravenna sabay dakma sa harapan ni Cairo na unti-unting nagigising sa ginagawa niya. Kung kating-kati ka na, huwag kang mupakamot sa akin dahil hindi ako fuckboy. Matigas na wika ni Cairo sabay tulak kay Ravenna papalayo. Ngunit ayaw paawat ni Ravenna dahil gumiling-giling pa to sa harap niya na parang nawawala na sa tamang pag-iisip. Kumuha ng kumot si Cairo para ibalot sa katawan ng dalaga. Ngunit sinunggaba ni Ravenna na manghalik si Cairo. Kailangan kong mabuntis. Tulungan mo ko. Bulong ni Ravenna, ngunit tinulak muli siya ni Cairo. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Nikolay na hindi siyang ama ng dinadala mo dahil hindi ka naman talaga buntis? Ganun na nga. Kaya kailangan kong mabuntis at sa iyo ako magpapabuntis. Kailangan kong maikasal kay Nikolay kaya tulungan mo ako.
Kapag nangyari yun, maaari mo nang makuha si Elara mula kay Nikolai. Nawawala sa tamang pag-iisip na wika ni Ravenna dahil kahit mangyari yon, malabo nang maikasal siya kay Nikolai. Hindi naman ako baliw para pumahig sa gusto mo. Ayaw mo bang matikman ang isang Ravenna Salcedo? Bulong ng dalaga habang hinahaplos pa rin ang mukha ni Cairo.